Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagyan ng panahon ngayong araw ng Huwebes, ika-28 ng Mayo taong 2026. Base nga po sa ating pinakalitis satellite image, ang bagyong ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay bahagya pa nga po itong lumapit ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nga po nagdadala nga po ito ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga localized thunderstorm o mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, na kung saan nga po huling namataan sa layong 1,145 km east of Eastern Visayas, na kung saan nasa labas pa nga rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nga po nagtataglay na nga po ito na lakas na hangin na umabot sa 75 km per hour at may pagbugso na umabot naman sa 85 km per hour, samantalang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. At para naman sa magiging track natin sa bagyong ating minomonitor, sa posibleng tahagin itong bagyo, makikita nga po natin nasaan po natin nakikilos ito pahilagang kanluran or palapit ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nga po mas lumapit na nga po ito sa ating Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan, at hindi natin inaalis ang posibilidad na pumasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o kaya naman mamayang hapon. Kaya naman lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa posibilidad na epekto nitong bagong bagyong ating minomonitor, na kung sakaling ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin na bagyo, ay bibigyan po natin ito sa local name na bagyong Doming, na kung saan kapag ito ay pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility ay inaasahan po natin na mas lalakas pa ito o mag-i-intensify pa, na inaasahan nga po natin ang lakas na hangin na umabot sa 85 km per hour sa mga sumusunod na oras, na kung saan nga po bukas ng umaga ay inaasahan na po natin na nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit ng May 29. So tomorrow po yan, inaasahan po natin na nasa loob na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, na inaasahan po natin na mas lalakas pa, na kung saan inaasahan natin ang lakas na hangin na umabot sa 100 km per hour, na kung saan posible nga po tayo na magtaas pa ng kategory, na kung saan posible na nga itong umabot sa severe tropical storm category, na kung saan may taglay pa rin na pagkilos na umabot sa 15 km per hour pa hilagang kanluran. So papasok ng ating Philippine Area of Responsibility ang ating inaasahan. Samantala pagsapit naman ng hapon ng May 29 ay inaasahan po natin na mas i-intensify pa or mas lalakas pa ang taglay na lakas na hangin, at inaasahan natin na mas lalapit na ito ng ating bansa, na kung saan mas inaasahan natin na mas malapit na po ito sabay silang bahagi ng Central Luzon, na kung saan inaasahan natin na sa layong 1,010 km east of Central Luzon, na kung saan taglay na po nito ang lakas na hangin na umaabot sa 120 km per hour. Pagsapit po yan ng May 30 or Sabado. Yan po yung ating inaasahan. So pagsapit ng Sabado, nasa typhoon category na po ito, na kung saan posible na pong mag-i-intensify pa o lalakas pa, na kung saan habang ito ay nasa silang bahagi ng Luzon, inaasahan po natin na mas lalakas din po ang hangin habagat dahil sa paghila nito ng hangin na nanggagaling sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, na kung saan lubos natin pinag-iingat at pinaghahanda ang ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Antique, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, kabilang ang Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato, Lanao del Sur, at Davao Occidental. Sa epekto lang po yan ng hanging habagat na nanggagaling dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, dahil po yan sa paghila nitong bagyo na nasa silang bahagi ng ating bansa. Kaya naman lubos po natin pinaganda at pinag-iingat dahil sa posibilidad ng pagkakaroon ng pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga mababundok na lugar. Kaya naman ugaliin pa rin ang tabayanan ang ulat panahon naming ilalabas
upang makaiwas po tayo at makapaghanda sa epekto nitong bagong bagyong ating minomonitor, na kung saan kung ito ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility ay bibigyan po natin ito sa local name na bagyong Doming, na kung saan nga po kapansin-pansin nga po na malapit na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility ang sentro, o papasok na nga po ang sentro dito sa ating bansa. At pagsapit naman ng May 31, inaasahan po natin na mas magi-intensify pa, at inaasahan natin ito na nasa east of extreme northern Luzon. So nasa hilaga na po ito ng Luzon. So magi-intensify pa ito at inaasahan natin na may taglay na ito na lakas na hangin na 140 km per hour at may kategory pa rin po ito na typhoon category. Samantalang pagsapit naman ng June 1, inaasahan po natin na manatili ito sa taglay na lakas na hangin na umaabot sa 140 km per hour sa may silangan ng northeastern o extreme northern Luzon, na kung saan mas malapit na nga po ito sa ating kalupaan. So lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan sa mga malakas na mga hangin na dala nitong bagyong ating minomonitor, na kung sakaling ito ay mas malapit sa ating kalupaan at hindi natin inaalis ang posibilidad na maglandfall ito sa area ng Batanes at Babuyang Group of Islands. Base nga po yan sa ating pinaka-satellite image. Base nga po sa ating pinaka-outlook, makikita nga po natin na may tatlo po tayong senaryo sa posibleng tahakin itong bagyong ating minomonitor sa may silang bahagi ng ating bansa, na kung saan bababa ng track ay posible itong dumaan dito sa may Babuyan and Batanes, na kung saan hindi natin inaalis ang posibilidad na maglandfall ito ng kalupaan ng Babuyan and Batanes Group. So lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan dahil sa posible kung ito ay nasa typhoon category, hindi natin inaalis ang posibilidad na magtaas ng wind signal number 4 sa mga nasabing area, na kung saan ang mga nalabi pang bahagi na apektado ng hangin ay inaasa natin na magbibigyan po natin ng signal number 3 hanggang signal number 1. So sa apektado po yan ng hangin, kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated po tayo sa kung sakaling ito ay bababa ang track, base yan sa ating pinaka-latest satellite outlook sa posibleng takin itong bagyong ating minomonitor. So maging alerto lang po at subaybayan ang ulat panahon namin ilalabas, na kung saan nga po mas apektado nga po nito ang Luzon area, na kung saan kung nasa silang bahagi na ito ng Luzon, inasahan po natin na hihilahin po nito ang hanging habagat. Kaya naman lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan dahil sa ganitong senaryo na inaasahan na natin ang mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Makikita nga po natin sa pinaka-outlook or sa magiging track nitong bagyo na posible nga po itong may kasunod dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Palawan, na kung saan nung nakaraang araw pa ay inulat na po natin na posible nga pong magkakaroon ng low pressure area dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa dahil po yan sa hanging habagat na hihilahin po nito ng bagyo ng ating minomonitor, na kaya naman inaasahan po natin na posibleng magkaroon ng sirkulasyon o pagkakaroon ng tropical disturbance sa kanlurang bahagi ng ating bansa na siya magdudulot ng mga pag-ulan, especially dito sa may Palawan at kabilang ang Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, dahil sa posible dito dumaan ang low pressure area. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging antabayanan ang mga ulat panahon namin ilalabas, na kung saan kahit hindi ito maglandfall ng ating kalupaan, inaasa natin na apektado pa rin po tayo ng mga pag-ulan, especially dito sa may kanluran dahil sa paglakas ng hanging habagat na hihilahin nga po nitong bagyong ating minomonitor sa may silang bahagi ng ating bansa, na kung saan nga rin po makikita nga rin po natin na mas lalapit ito ng ating bansa sa may silang bahagi ng ating bansa. Inaasahan din po natin kapag ito ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, inaasahan din natin na posible tayo magtaas ng gale warning sa ating mga seaboard. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat at pinaghahanda ang ating mga kababayan mangingisda sa posibleng mga mataas na mga pag-alon na mapapanganib po yan sa ating mga kababayan mangingisda, lalong-lalo na yung mga pumapalaot sa ating karagatan. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa Luzon ngayong araw, inaasahan po natin makakaranas ng improving weather pa rin ang ating inaasahan dito sa may Luzon, na kung saan mataas pa rin ang temperatura dito sa may Tuguegarao na umabot sa 27 hanggang 40 degrees Celsius, na kung saan lubhang mapanganib po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Kaya naman ugaliin pa rin pong uminom ng maraming tubig upang maging hydrated po ang ating pangangatawan.
At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Legazpi, 26 hanggang 33 degrees Celsius. Lawag, 26 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Baguio, 19 hanggang 25 degrees Celsius. Metro Manila, 28 hanggang 35 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Tagaytay, 24 hanggang 33 degrees Celsius. Samantala, para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas, and Mindanao, sa kasalukuyan nga po dito sa may Calayan Islands at Puerto Princesa, inaasahan natin makaranas ng improving weather na kung saan mas bagyang humina ang epekto nitong hanging habagat. Ngunit maging alerto pa rin po tayo dahil sa mga localized thunderstorm na dala nga rin po ng hanging habagat na kung saan kalat-kalat nga po ito. Magdudulot pa rin po ito ng mga biglaang boost ng mga pag-ulan, especially dito sa may southern portion ng Palawan, na kung saan may inasahan po tayong agwat ng temperatura na umaabot sa 26 hanggang 32 degrees Celsius. Calayan Islands, 27 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Visayas, sa kasalukuyan sa ngayong umaga hanggang mamayang tanghali, inaasahan po natin makakaranas ng improving weather ang halos buong Visayas. Ngunit maging alerto lang po tayo pagsapit ng hapon at gabi dahil sa inaasahan natin magkakaroon din ng maulap na papuwirin at mga kalat-kalat na mga pag-ulan, especially dito sa may western portion ng Visayas. Dito po yan sa lugar ng Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu at Siquijor. Dahil po yan sa epekto nitong hanging habagat na hinihila nga po nitong bagyong ating minomonitor sa kasalukuyan, na kung saan magdudulot po yan ng maulap na papurin na sinasama ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, especially pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa maging agwat ang temperatura dito sa may Tacloban, 26 hanggang 34 degrees Celsius. Cebu, 27 hanggang 32 degrees Celsius. Tagaytay, Iloilo, 26 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, sa kasalukuyan nga po, ngayong umaga, inaasahan pa rin po natin makaranas pa rin ng maulap na papurin na sinasama ng biglaang boost ng mga pagulan dito sa area ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula at kabilang ang Autonomous Region in Muslim Mindanao at Sorsogon. Sa lugar po yan ng Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato at Lanao del Norte. Kabilang yan po yan na Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Misamis Occidental. Dahil po yan sa epekto nito nga hanging habagat na kung saan kapansin-pansin pa nga rin po ang mga kaulapan na nagdudulot ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Mindanao, na kung saan sa mga labing bahagi ng Mindanao, inaasahan po natin makakaranas ng improving weather. Dito po yan sa Northern Mindanao, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Dinagat Islands, Davao, Davao Oriental, Davao del Sur, Compostela Valley, Davao Oriental. So sa mga nabanggit na lugar ay makaranas ng improving weather ngayong umaga hanggang mamayang tanghali, na kung saan pagsapit ng hapon at gabi, hindi po rin natin inaalis ang posibilidad na magkakaroon ng biglaang localized thunderstorm. So maging alerto lang po tayo at ugaliin pong magdala ng payong kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, at upang makaiwas po tayo sa biglaang buhos ng mga pag-ulan na dulot ng mga localized thunderstorm na epekto nitong hanging habagat, na kung saan hindi natin inalis ang posibilidad na magkakaroon ng pagbaha sa mga mababang lugar at pagkakaroon ng pagguho ng lupa sa mga bundok na lugar. Kaya naman ugaliin pa rin maging handa at updated po tayo sa mga bago naming ulat panahon ng ating ilalabas. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Davao, 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating nasa agwat ng temperatura. Cagayan de Oro, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Zamboanga Peninsula, 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating nasa agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa ating karagatan, inaasahan po natin na wala pa rin po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating seaboard. Ngunit maging alerto rin po tayo dahil sa biglaang taas na mga pag-alon dahil po sa epekto nitong localized thunderstorm at ng bagyong ating minomonitor, na kung saan posible na nga po ang mga pagtataas ng mga pag-alon sa may silangang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Luzon. Dahil po yan sa pagtaas nitong bagyo na ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan base sa ating pinaka-satellite outlook, makita nga po natin na
nagkakaroon na po ng pagdevelop ng pagtaas ng alon sa may silangang bahagi ng Mindanao at Visayas. Dahil po yan sa epekto nitong bagyong ating minomonitor o sa may sakop ng bagyong ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan habang ito ay pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nandito na rin po ang mga taas na mga pag-alon na dulot nitong bagyong ating minomonitor, na kung saan mapanganib po yan sa ating mga kababayang mangingisda at pumapalaot. Dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, banayad ang mga pag-alon, kaya naman makapaglalayag pa rin ang ating mga kababayang mangingisda sa nasabing area. Sa kasalukuyan, wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating seaboard. Malaya pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayan, ngunit pinag-iingat lang po natin sa mga biglaang taas na mga pag-alon, especially dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. At posible nga po tayo magtaas pa ng gale warning sa paglapit nitong bagyong ating minomonitor dahil sa banta ng taas na mga pag-alon. Kaya naman maging alerto at updated lang po tayo sa mga panibago naming ulat panahon namin ilalabas. At para maging updated po kayo sa mga panibago naming ulat panahon, huwag kaligtaan mag-subscribe para manonotify po kayo sa mga panibago naming ulat panahon naming ilalabas. At para makatulong po tayo sa ating mga kababayan na nangangailangan ng impormasyon ukol sa bagyong ating minomonitor at ukol sa maging lagay ng ating panahon, huwag kaligtaang mag-like and share na rin po para marami po tayong maabiso ng ating mga kababayan na nangangailangan ng abiso ukol sa weather update. Thank you and God bless us all.